Nagpabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na may masasampulan na social media influencers kung hindi nila tatanggalin ang kanilang content na nag-iendorso ng sugal online. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa talamak na operasyon ng illegal online gambling sa bansa. Si Rod Lagusad sa detalye. Kasunod ng pagkalampag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga content creators o social media influencers na nag-eendorso ng illegal online gambling. Ayon kay CICC Deputy Executive Director Assistant Secretary Renato Paraiso, may una ng batch na masasampulan ng ahensya. This coming days may masasampulan tayo. I think may nakapila ako 9 or 10 ngayon na isusulat sa either sa Facebook or sa YouTube para for the takedown of the channels and the contents and to write them to explain why the government should not file cases against them. Una nang inutusan ng CICC ang mga content creator na i-take down o alisin ang mga content na nagpo-promote ng illegal online gambling. Bahagi ito ng pinaigting ng kampanya ng pamahalaan sa pagbuwag sa talamak na operasyon ng illegal online gambling sa bansa. Ayon sa CICC, kasong syndicated o large-scale stapa na isang non-bailable offense ang posibleng kaharapin ng mga ito. Kasi panloloko sa mga tao, pag halimbawa yung laro nyo or yung pinapalaro nyo sa kanila, ay hindi ko talaga gagawin mo chance, pero rig. So talaga niloloko nyo yung mga tao na tumataya sa inyo doon sa mga taya nila. So dahil halimbawa maramihan ang tumataya sa inyo large scale at dahil isang malaking operasyon kayo, syndicated. Dagdag pa ni Paraiso, may iba pang anti-gambling law sa revised penal code at iba pang special laws. Gayun din ang pagsasampa ng kasong administratibo dahil hindi lisensyado na mag-operate ng online casino o games. Anya, membro ng kanilang council ang PNP at NBI pagdating sa law enforcement o paghabol sa mga lumalabag. Aminado ang CICC na hindi kaya ng isang bagsakan kaya kasama sa kanilang estratehiya ay ang pag-target sa malalaking operasyon. Gamit din ng ahensya ang SIM card registration law para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga number na ginagamit pantawag o kung saan nagpapataya. Patuloy din ang koordinasyon ng CICC sa mga e-payment platforms. Sila rin gusto linisin yung mga platforms nila of anything and everything illegal. Nangako sila na pag halimbawa nasa proseso at nagkaroon ng subpoena, they would divulge the identities and the details ng mga nakaregister doon sa mga e-payment accounts na yan. Nakatutok ang CICC dito lalo't napakahalaga ng e-payment platforms na ginagamit sa pagpapataya dahil hindi naman gumagamit ang mga ito ng bangko. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.